at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayos sana niyang malaman ni inuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. At pagdating niya, inabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at nanatnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalette, Coasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. May mood swing po ba tayo? Yung kabod na lang nababago ang mood natin. Sabi nga sa Ingles, we woke up on the wrong side of the bed. Pangit ang gising. Hindi maganda ang gising. Kaya kabod na lang, ayaw mo nang kibuin yung isang tao. Kabod na lang, nagagalit ka sa asawa mo, nairita ka sa anak mo. Bigla na lang ayaw mong pumasok sa eskwela o magtrabaho. Konting kibot, simpleng problema, nagiinit ang ating ulo. Hindi lang agad nagbukas yung phone mo, hindi ka lang agad naintindihan sa senyas mo, sa sinasabi mo, hindi lang agad dumating ang inintay mo. Nakaw, tama. May toyo ay, may topak ay, may mood swing nga tayo. At sa palagay ko naman, natural lang ito. Sa katunayan sa Ebanghelyo ay mukhang nakaranas din ng ganito si Kristo. Kung naging mapagmasid po kayo, ito yung sinasabi ni San Marcos sa bandang intro. Na nang pumasok daw si Jesus sa lupain ng Tiro, sa isang bahay roon, ayaw niya sanang malaman ito ng mga tao, o hindi ba? Mood swing yan. Sapagkat Jesus would make Himself available always for anyone. Kahit nga pagod na siya, naglilingkod pa rin siya. Kahit nga hindi pa kumakain, naglilingkod pa rin. And yet dito, ayaw niyang makita muna siya ng mga tao. Ayaw niya munang maglingkod. Kung susuriin natin ang ibig sabihin nito. So natural lang, lalo pat kung meron namang valid na dahilan. Ang dahilan marahil ng ating Panginoon ay pagod siya. Gusto muna niyang mapag-isa. Wala namang masama na mamahinga para mas makapaglingkod, di ba? At sa puntong ito, kamamatay lamang ni Juan Bautista. So po pwedeng gusto niya ring mapag-isa muna para mas makapagluksa pa. Mood swing yan, pero may magandang dahilan. So wala pong masama dito dahil ito rin naman ay naranasan at dinanas din ni Kristo. At dahil ito'y dinanas ni Kristo, ang maganda, pinabanal niya ito, yung pagkakaroon ng mood swing. Kasama na ng iba nating mga emosyon. Katulad ng makikita natin ginawa niya sa Ebanghelyo ngayon. O hindi nga ba't gusto niyang mapag-isa? Gusto niyang mamahinga muna? Pero, nang makita niyang may nangangailangan sa kanya, partikular na itong babaeng Syrophonica,
ipinagpaliban niya yung kanyang kagustuhang mamahinga o mapag-isa upang ang babaeng ito ay matulungan niya. And so walang masama dito, sapagkat kung masama ito ba'y mararanasan ni Kristo? Ito ba'y daranasin ni Kristo? Walang masama, natural lang, sapagkat dinanas at naranasan ng ating Panginoon yan. At ang maganda pa nga, pinabanal niya yan. Asama ng iba pa nating mga emosyon na pwede nating maramdaman. At yan ay makikita natin sa Ebanghelyong ating napakinggan. Sapagkat yung kanyang kagustuhan na mapag-isa, yung kaganyang kagustuhan na mamahinga muna, tingnan po ninyo, isinantabi niya para makatulong sa babaeng humihingi ng tulong sa kanya. Therefore, ang mas pinairal niya, kahit na may mood swing siya, hindi yung pangangailangan niya, kundi yung pagmamahal niya. Hindi yung pagiging tao lang niya, kundi ang pagiging Diyos niya. At ito nga po sa palagay ko, ang isa sa mga mensahe ng ating Panginoon ngayon. Na bagamat ang pagkakaroon ng mood swing o iba pa nating mga emosyon ay natural lang, ay wag naman po sana tayong padala dyan. Na kung saan ay hahayaan na nating humantong ito sa pagkakasala, sa pagsasalita o sa paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. At tulad po ng sinasabi sa Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his spirit while a wise man quietly holds it back. So let us be wise enough to hold it back so as not to let it drag us into speaking and into doing something bad. Tamang-tama po yung first reading natin ngayon tungkol sa pag-aasawa o pagiging isa ng mga mag-asawa. Sa mga may asawa dyan, di ba? Isa sa nagiging ugat ng alitan o pag-aaway ng mga mag-asawa yung pagkakaroon ng mood swing o topak ninyo bilang mag-asawa. May nakita po akong isang reel, isang video ng babae na may background music at ganito ang lyrics. Nang di natuwa ang may likha, babaeng may topak ang ginawa, at may oras na magugulat sa kanyang sobrang topak. At pag hindi ka nag-sorry, magbabago ang kanyang ugali. Kaya isang mali mo lang, magagalit, mang-aaway. Suyuin mo ang babaeng may topak. Mag-sorry ka hanggat may oras. Joke lang. Pero syempre, kahit na lalaki may topak din naman. Kaya sa mga mag-asawa, mag-adjust na lang. Sa mga tinotoyo, nasabi ko na po, huwag padadala sa emosyon. Kung wala tayong magawa sa unang search ng ating emotion, yung pangalawang search, di ba? Kontrolin na po natin yon. Huwag na po tayong magpadala sa ating emosyon. Sa mga biktima naman ng mood swing, ng iba, lalong-lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga at lagi naman nating kasama, maganda na i-identify natin yung mga triggers, kung bakit nagkakaroon sila ng mood swing, at iwasan natin. Alam mo naman pala, na ayaw ng misis mo, nagpapakalasing ka, na ayaw ng anak mong pinipilit mo siya, na ayaw ng magulang mo na kumakain kayo dyan sa sofa, na ayaw ng kapatid mong kinukuha mo nang walang paalam ang gamit niya, ba't ginagawa mo pa? Magmo-mood swing nga siya. In connection with this, para sa mga may mood swing, at para sa mga biktima ng mood swing, alamin din natin, maaaring ito ay epekto ng aging, hormonal fluctuations, para sa mga babae, pagdadalang tao, pagkakaroon ng dalaw, at pagkakawala ng pera. O yan, magkaka-mood swing talaga ang misis ninyo kapag wala kang binibigay na pera. So, i-identify natin. Kasi hindi natin po pwedeng sabihin, we are just in a bad mood because we are never just in a bad mood. Hindi basta nangyayari yung bad mood na yan. May pinanggagalingan yan. We may not be conscious of that thing that is fueling it, but certainly there is.
And we should identify it in order for us to avoid it. Sa tinagal-tagal ninyong magkasama, lalo na kayong mga mag-asawa, alam nyo na dapat ang toyo ninyo at ang toyo ng asawa ninyo, pati na siyempre mga triggers nito. And your love for each other should encourage you na mag-adjust, na baguhin, kontrolin ang toyo natin at tanggapin ang toyo ng mahal natin. Muli po, walang masama sa mga mood swings. Dahil ito ay bahagi ng emosyon natin, ng pagiging tao natin. But then, we are always called to rise above the situation, to rise above our humanity and heed the call for charity. Mas pairali natin, hindi yung pagiging tao lang natin, kundi yung pagiging anak natin ng Diyos. Hindi yung pagiging makasarili natin, kundi yung pagiging mapagmahal natin. Gusto nga po dito yung naging reaksyon ng babae nang initially ay hindi pagbigyan ni Kristo ang kanyang hiling, di ba? She did not take it personally. Siya nagkalit. Sawari by mood swing ni Kristo. At alam po natin ang magandang kinahinatnan nito. So ganun sana. Tayong masyadong paapekto sa misang ito. Ipanalangin natin ang biyaya na mapamahalaan natin ang mga mood swing natin, ang emosyon natin, kahit pa ito'y bahagi ng pagkatao natin, upang ang mas mangibabaw ay yung greater good, yung mas magandang pagtawag sa atin ng Panginoon na pairalin lagi ang pagmamahal natin. Nang sa gayon, mapamahalaan natin ang mga emosyon natin na kung hindi ay nagiging dahilan ng alitan na humahantong pa kuminsan sa sakitan o hiwalayan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ako'y pagpalain mo, pati na ang emosyon ko, na kung minsan ay umahantong sa mga bagay na hindi ko dapat isipin, sabihin at gawin, tulungan mo pong maipangibabawan ng iyong pagmamahal ang aking mga nararamdaman upang hindi ang pagiging makasarili ko ang pairalin ko, kundi ang pagiging anak ko ng Diyos, anak mo. Tulungan mo kong makasunod sa kalooban mo kahit na nagagalit na ako, naiinis na ako, kahit naiinggit, natatakot at nalulungkot ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi pasamain ang mga masamang naranasan ko. Sinusuko ko po ang buhay ko sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin
Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatatandaan mo. Yan ang maging pangontra mo sa mga negatibong naging reaction mo. Na ano man ang pangit na nangyayari sa iyo, God is still in control. Na walang pangit na pwedeng mangyari sa iyo na hindi alam ng Diyos. Kaya, mag-respond din tayo sa tulong at sa pamantayan at sa ina-expect ng Diyos. Bilang anak niya, hindi bilang tao lang talaga. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawa.